I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ako, mayroon tayong very not good news for everybody. Ewan ko lang guys kung ano po ang masasabi nyo dito. Ako, sa totoo lang, simula po nung laging pagkontra ni Senator Amy sa Pangulong Marcos Jr. nawala na po ako ng gana. Kahit sabihin mo solid Marcos ako, pero kung ganito rin naman ang style ng pag-uugali niya, hindi ko na talaga ibubuto ito unless lang kung talagang inaapi siya ng mga tao, no? Binibintangan, yun lang, okay lang yun. Pero yung ganito mismo siyang mismong kontra lagi sa mga programa ng Pangulo, nako, hindi ko pwedeng konsentihin ng ganitong klaseng politician, no? But anyway mga kababayan, nako, mayroong hindi yata magandang ginawa ni Senator Amy Marcos doon sa budget ng 4-piece mga kababayan. Ewan ko ba kung ano po ang nangyayari dito sa senator na ito, kung bakit ginawa niya yun, no? At hindi natin po alam kung ito po ay alam po ng Pangulong Marcos Jr., no? Dahil alam po natin, nakikita naman siguro natin sa galaw nila, no? Hindi naman sila talaga close, hindi sila nag-uusap. Yes, for sure, no? But of course, alam po natin si Pangulong Marcos Jr. ang layo po ng pag-uugali niya kaysa dito sa atin niya. Alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr. very down to earth at very humble po yun, no? Focus lang sa trabaho. Pero dahil dito sa ginawa ni Senator Amy Marcos, hindi ko alam guys kung ano po ang masasabi niyo dito. Nako, alam niyo, mayroon kasing hindi magandang nangyayari. Well, anyway, hindi naman actually ito ay kinurap yung pera. Kasi ganito po yun, yung budget po ng 4-piece na 13 billion ay hindi po sila nakatanggap ng kanilang pera itong last year. Yun pala ay inilipat pala ni Senator Amy Marcos sa ibang sa ibang programa ng DSWD, no, which is ang EICS. Yun pala din mga kababayan, kung nakikita nyo na ina-updates ko rin po dito na si Senator Amy Marcos, ganon din si BP Sara, ay umiikot pala ito si Senator Amy Marcos sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay namimigay pala ng ayuda. Yun pala yung ayuda na binibigay niya, yun pala ay ginamit niya yung mga pundo ng 4-piece na supposed to be itong 13 million na ito sa 4-piece po yan nakalaan, pero inilipat niya, no? So mas maganda guys, babasahin po natin. Ganon din si Sara Duterte, namimigay din po ito ng ayuda. Ginagamit niya din pala itong pundo ng 4-piece, samantalang mayroon siyang budget. Ngayon mga kababayan, para kompleto rekado, kasi binulgar ito ng isang sulon from Bicol. Nako, ito na naman po tayo guys. Ewan ko ba. Ang sinabi po dito mga kababayan, ito guys pakinggan nyo mabuti itong binasa ko para maintindihan nyo mabuti, no? Sabi po dito, ayon kay ako Bicol Party List Representative Jel Bungalon, na pagkaita ng TIG 15,000 suporta financial ang 900,000, no? Pamilya, o 4.3 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Program 4-piece noong 2023 dahil na realign umano ni Senator Amy Marcos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation ng EICS, which is ang EICS ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang pundo para sa 4-piece. So ibig sabihin pa mga kababayan, ini-realign ni Senator Amy yung 13 billion na pundo ng 4-piece, inilipat niya sa EICS, na yun pala yung mga ibinibigay niyang ayuda na kung pumupunta pala sa iba't ibang lugar. My goodness. So para kumpleto rekado, basahin natin If we do the math, 13 billion, divided by 15,000 fair
household per year means 867,000 families or 0.3 million poor individuals got zero cash assistance from the Department of Social Welfare and Development's Poor Peace Program last year. Thanks to Senator Amy Marcos, sinabi ni Congressman Bungulan. Agay mga kababayan, ito na, no? Ito naman si DSWD, no? Sana, ewan ko guys, bahala na po kayo maghusga kung ano ang masasabi niyo po dito. Ito, tuloy natin. Ayon kay Bungulan, pangunahing advocate ng Poor Peace para sa mahihirap, nagsimula siyang mag-uusisa tungkol sa budget cuts matapos dumagsa sa kanyang opisina ang reklamo mula sa Poor Peace beneficiaries na kung hindi naatrasado ang cash aid ay wala talagang natanggap na ayuda noong nakaraang taon. Ayun guys, yung mga Poor Peace na nagrereklamo, wala pala silang natanggap na ayuda noong last year dahil nga itong 13 billion inilipat ni Senator Amy sa EICS na ginamit niya sa pagbibigay ng mga ayuda sa iba't ibang lugar. Guys, hindi naman to kinurap. Napunta naman din talaga sa mga napupunta ito sa mga Pilipino na nangangailangan. Pero ang problema dito mga kababayan, hindi dapat gastusin or gamitin ni Senator Amy ang pundo ng Poor Peace kasi nakalaan po sa kanila. Hindi po para yan sa EICS. Yan po ay pundo ng Poor Peace. Hindi niya dapat inilipat. Nakalaan sa Poor Peace yan. Sa tingin nyo mga kababayan, ito ba maganda yung ginawa ni Senator Amy Marcos? Walang kinukurap-kurap dito. Ang problema dito, nilipat niya. Hindi nakatanggap ng ayuda ang Poor Peace na kanilang mga pera nung last year. Dahil ito sa kagagawa ni Senator Amy Marcos. At ito din ang ginagamit din ni Sara Duterte sa pagbibigay ng ayuda. My goodness guys ha. May budget yan si Sara Duterte. Remember? Sabi po dito as a vice chair of the Committee on Appropriation, I learned that it was Senator Amy Marcos. Agay, Senator Marcos as head of the Senate Finance Subcommittee in charge of the SWD budget who slashed 13 billion from Poor Peace budget. This left the most vulnerable sector without financial aid last year, possibly until the Department of Social Welfare and Development, which is ang DSWD, received its 2024 budget aniya pa. Nako, guys, dapat ito ibalik sa pundo ng Poor Peace itong 13 billion na nilipat ni Senator Amy. Nako, okay lang sana guys kung nilipat niya at doon din mapupunta sa mga Poor Peace. Kaso lang hindi. Ito ang problema. Grabe naman ito si Senator Amy Marcos. Hindi natin alam guys kung ito alam ng Pangulo. Nako, baka sermon abutin nito siguro kahit siya ang ate, no? Hindi maganda to guys, ha? Hindi ito maganda. Itong ginawa niya. Ang kulilat dito, ang mga Poor Peace. Naghihinaing sila. Hindi wala sila natanggap. Anak ng kwago naman ang tipaklong. Sa paglipat na ito ng pundo, sinabi ni Bungalon na napahintulutan si Marcos at ilang kaalyado nito gaya ni Vice President Sara Duterte na mamahagi ng ayuda sa mga pinapaboran nilang beneficiaryo sa halip na sa Poor Peace beneficiaries na tunay na nangangailangan. Nakita nyo guys? Ginamit pala ito nila sa pagmamahagi ng ayuda sa iba't ibang lugar na kung tutuusin sa Poor Peace, para sa Poor Peace na pundo po yan. My goodness, Senator Amy. Senator Amy, text issue with AKAP or ayuda para sa kapos ang kita program of the House of Representative. Nako, yan issue sa AKAP kasi mga kababayan, Nagkaroon po ng issue dyan sa hearing. Nako, binanatan ito guys si House Speaker of the House na hindi daw alam ng Senado, lalo na ito si Senator Amy Marcos, na itong 26.7 billion para sa AKAP or TUPAD. I think, yes, correct me if I'm wrong guys Basta ang alam ko 26 billion, 0.7 yan, no? So kini-question niya yan doon sa hearing sa Senado. Pero mga kababayan,
na booking din yata siya sapagkat itong pundo na ito na 26 billion, guys, nakapirma po siya doon. Paanong hindi niya alam itong pundo ng AKAP? Yung AKAP, guys, para din yan sa mga maralita, sa mga ayuda din. Paano niya hindi alam yan? Bakit kini-question niya? Alam niya dahil siya nakapirma siya doon or talaga hindi siya nagbabasa. Yan ang sinasabi natin Ha? Sabi po dito, guys, Senator Amy takes issue with the AKAP or ayuda para sa kapos ang kita program of the House of Representatives which will provide cash grant to our near poor kababayans. It's ironic that she even wants a Senate inquiry into AKAP when she should be the one investigated for depriving the poorest of the poor of 13 billion last year. Ayan. Kaya, galing magpuna, no? Pero mayroon palang, ewan ko na lang, guys, kung ano po ang masasabi nyo dito. Kayo na pong bahalang humusga. Kayo na, mag-comment na lang po kayo dyan. Replyin ko kayo. Kayo, guys, ano bang nangyari dito? Alam nyo, sa totoo lang, parang ito si Senator Amy ang nakakasira kay Pangulong Marcos Jr. No, hindi si Speaker ang malayong-malayo. Alam po natin ito kampi to sa Duterte. Lahat ng policies ni Pangulong Marcos Jr. kinukontra niya. Ikaw ba naman, anong klaseng ate ka? Kaya minsan napag-isip ko tuloy, ano ba ito, ate niya o anak sa labas? Sorry to say, pero yun ang nakikita ko Parang, ang alam ko hindi kapatid Kumukontra, imbis na tutulungan niya, suportahan niya ang Pangulo. Pero number one siyang, number one na dilawan ito, kaloka. Biro mo, DDS pala ito. Sabi ito, guys, ayan nakita nyo ito? 4.3 milyong Pilipino na wala ng ayuda, sabi ng isang solo, Tinatayang 4.3 milyon beneficiaryo ng 4Ps ang hindi nakatanggap ng tulong pinansyal matapos na ilipat umano ni Senator Amy Marcos ang 13 bilyon pundo ng programa sa ibang financial assistance program ng DSWD. Binunyag ni Ako Bicol Party List Representative Jel Bungalon ngayong Martes, February 22, kahapon po yun. Nilipat niya, ulitin natin, nilipat niya ang pundo ng 4Ps sa EICS sa ibang financial program ng DSWD. Ang daming nagrereklamo ng 4Ps kasi wala silang natanggap na pera nila. So, ano ngayon? Di ba? Kung ako sa inyo, dapat ibalik nyo yan. Hindi para po yan sa inyo, para yan sa 4Ps. My goodness. Sana po kay Secretary Gatchalian, gawan nyo naman paraan, sir, para ibalik sa mga 4Ps yung 13 billion na yan. Kawawa naman itong mga to, naghihintay ng kanilang ayuda. Hanggang ngayon siguro wala pa silang natanggap. Ano bang klase yan? Ibalik nyo yan. Hindi sa inyo yan. Gumawa kayo ng paraan para makapangalap kayo ng makahanap kayo ng ibang pundo para ibigay nyo dyan sa mga gusto nyong bibigyan ng mga beneficiaryo. Huwag nyong gamitin yung sa 4Ps. Napaka-unfair naman yan. My goodness. Naka-fix na po sa kanila yan tapos nilipat nyo. Nako naman, madam. Ibang klase ka, madam. So yun, guys, kayo po ang bahalang humusga dito. Ano pong masasabi nyo? Wala po akong masabi. Ewan ko na lang. Nakakalungkot. Mabuti naman may social media. At ibubunyag natin ang mga baho ng mga ibang tao sa buong mundo. Nagmagaling-magalingan, yung pala may tinatago din. Yan ang hirap sa inyo yan, sabi nga nila, karma is real. Mismo kapatid mo, hindi mo sinusuportahan. Huwag ganun, mga kababayan, hindi maganda yan. Pati pala ito si Sara Duterte, ginamit niya din pala. Sus, Maria Joseph, Santa Clara, Marimar, hindi kayo naawa sa mga 4Ps. So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. Bye and God bless Philippines. Ay nako, ewan ko na lang, guys.